Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message ni Taurus, is crossroads. Ayan. So, most likely, ang karamihan siguro sa inyo dito, Taurus, merong decision making, na kinakaharap. And you can't make up the decision yet. Naguguluhan, anong kukunin ko dito, which way I'm going to take, left or right, 'di ba? Or ano ang kailangan kong gawin at this time. So, maaaring meron kayong mga ganong iniisip sa ngayon, 'di ba? Parang nasa gitna kayo, ng nag-uumpugang bato, parang ganon. At nahihirapan na magdesisyon, nahihirapang mamili, 'di ba, ng direksyon na tatahakin. So, we also have number 13, we have child. Ayan. So, child is a new beginning energy. Nagsisignify ito ng bagong kaganapan, nagsisignify ito ng bagong sitwasyon, nagsisignify ito ng bagong pangyayari or bagong situation, sa buhay ninyo. So, this is the time also that you are going to be very enthusiastic, you will be happy, at saka, since child ito po, pwede ng iba sa inyo, baka you are welcoming a child talaga. Maybe ang iba sa inyo dito conceiving at baka malapit na kayong manganak, no? So, this is the period wherein you're going to be filled with joy and happiness. At maraming maraming pwedeng mga reunion din na magaganap, maraming okasyon or meetings, 'di ba? With family members, may mga social gatherings as well, mayroong mga family gatherings na magaganap dito. So, this is a beautiful time, para sa inyo, kasi po pwedeng ito na din yung time na magkakaroon kayo ng quality time together, bonding moment ninyo with your family. Kasi baka magkakalayo kayo, kung saan-saan siguro kayo nakatira, saan-saan mga nagtatrabaho, kaya hindi magkakasama, lagi sa bahay. Kaya yun, this is the time na po pwedeng magkita-kita kayo. At baka magkaroon dito kayo ng pag-uusap, Baka meron ditong magkakaroon ng idea sa pagkikita-kita ninyo ng pamilya. Maybe some of you may propose, na mag-put up kayo ng sarili ninyong negosyo, 'di ba? Or mag-create kayo ng project niyo all together, lahat ng magkakapamilya. So, we have anchor. Ayan, parang this is a time na pwedeng magpapahinga muna. Yung parang hindi siguro muna kayo gagawa ng kahit anuman. At parang gusto mo lang, na mag-ano kayo. Gusto mo lang na to take a break. Siguro, yung maaaring ang iba sa inyo, 'di ba? Baka galing pa kayong abroad or galing pa kayong ibang parte ng mundo or bansa, 'di ba? At kayo uuwi dahil sa family gatherings na 'yan. And maybe you're going to take advantage of that opportunity din, 'di ba? Para makapagpahinga din. Para yung hindi muna kayo magtatrabaho, hindi muna kayo mag-aasikaso ng business ninyo, yung ganon, As in, maybe you are going to delegate, yung mga responsibilidad niyo muna temporarily sa kung kanino man. Kasi parang gusto mo lang, na mag-chill ka muna. Gusto mo na magpahinga muna. You just want to experience tranquility, peace, at gusto mong mag-rest muna. So, good luck sa'yo. Tingnan natin kung ano pa ang ganap. And maraming salamat, for subscribing. At saka, doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At saka, doon sa mga hindi din nag-i-skip ng ads, maraming salamat din po for doing that. Malaking tulong po yan sa akin.
So, we have death energy. Yan. Death is a new beginning energy. Kasi, meron din ditong ending, no? Kasi kapag may ending din, di ba, merong beginning. So, in this case, meron kayong mga tatanggalin sa buhay ninyo. Maaari ngayon, parang you're going to declutter your life, no? Mas aayusin mo ngayon ang buhay mo, mas kumbaga tatanggalin mo na, no? Lilinisin mo na yung buhay mo. Kung ano yung mga bagay, tao, sitwasyon na hindi na necessary sa buhay mo na nandiyan pa, it's just taking so much time and space from you, aalisin mo ng mga yan, no? Kasi siguro dahil sa alam mo yun, dito sa gusto mo na, nagkaroon ka na siguro ng time dito na makapagpahinga talaga, makipag-review ng kung ano nangyayari sa buhay mo. Kaya siguro you will come up with this decision, 'di ba? Natanggalin na ang kung ano man ang mga bagay yan sa buhay mo or mga sitwasyon na kinabibilangan mo or tao, no? Na kinikip mo sa sarili mo na alam mo na yun, hindi naman na napapakinabangan or hindi naman talaga nagdadala ng magandang vibes sa'yo. So, maybe you're going to decide to let them go. Okay? Kasi handa ka na rin para sa bago. Sumubok ng mga bagong energies, bagong sitwasyon, bagong circumstances, 'di ba? And welcome new people, 'di ba? Na mas siguro mas positibo ang vibe. So we also have the Queen of Emotions. So sinasabi lang dito na you will be more receptive sa ngayon sa sa mga uh, mensahe sa iyo, mga signs, symbols, omens, synchronicities na pinapadala sa iyo ng divine. Mas malakas ngayon ang inyong radar no? Yung receptivity ninyo, yung antena, kumbaga, mas malakas ang sagap. Kaya, mas mabilis ninyong mapipick up kung ano man ang mga guidance sa iyo ng divine. Kaya, makinig kayo, no? Listen to it at makinig kayo sa kanila. Alright? So, we also have the Nine of Materials. Si Nine of Materials, ano ito kumbaga harvest time, 'di ba? Ng bunga ng inyong pagsisikap. So, definitely, financial reward ito. So, merong perang dadating dito sa inyo na manggagaling doon sa bunga ng inyong pagsisikap. So, definitely po pwedeng galing ito sa negosyo mo, galing ito sa trabaho mo, sa career mo, yung ganon. And, ito yung simula, no, na makaka-experience ka na ng financial comfort. So, mabibili mo na siguro kung ano man ang mga gusto mong bilhin or mga kinakailangan. And also even pagsisave, no, maaaring magawa nyo na rin yan sa ngayon. So, congrats. Thank you for watching. Love and light. Namaste.